Good morning, good afternoon, good evening kung saan man kayo nanonood ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano ang typical na snow day dito sa Halifax. Today is December 14, Sunday, and nung naglinis ako ng snow na to around 3 or 4 p.m. siguro. So, inagahan ko na yung paglinis ng snow ngayon kasi naalala ko last year nahirapan ako. Naipunan ako ng snow kasi naisip ko, konti lang yung snow. Matutunaw din yan. Mamaya ko na lang lilinisin. Pero, ang nangyari, yung konting snow na pinabayaan ko, nasundan ng madaming snow overnight. Siyempre, overnight, wala naman akong magagawa kasi tulog ako eh. Kinabukasan pagising ko, yung snow is medyo mataas na, and then yung ilalim, yung pinabayaan kong part, medyo tumitigas na. Kumbaga, medyo natunaw siya ng konti, and then overnight, sobrang lamig, nanigas. So yung pinapala ko ditong snow ngayon, kung tutuusin, hindi na siya ideal. I think. Kasi ang best time para maglinis ng snow is mga 1 to 2 hours after nung fresh snow. So kapag ganong time mo nilinis yung snow, medyo magaan pa, medyo fluffy pa siya, dry pa, kaya madaling, or magaan pa siyang palahin. Pero yung snow dito na pinapala ko, medyo slushy na. Pag pinapadaan ako siya ng pala, ramdam na merong part na basa dun sa snow. Pero kasi kapag yung gantong snow is pinabayaan ko na naman and biglang lumabig, let's say the rest of the night after nitong video na to, maninigas na naman yan, and then mas mahirap akong tanggalin. Pag mas mahirap tanggalin, tatamarin na naman ako. Pag tinamad ako, maiipunan yan, mapapatungan. Tapos pag napatungan, mas mahirap na. Mas matigas na yung ilalim, magaan yung ibabaw. Pero, in the end, ako din yung mahirapan. So, hindi ko na inipon. Inagahan ko na yung paglinis ng snow. Hindi ko pa rin alam exactly kung paano yung magandang diskarte sa paglinis ng snow. Pero, ang ginagawa ko na lang, inuuna ko yung mga gilid or yung ending ng driveway para alam ko kung saan ko itatapon yung snow. Kasi kung magsisimula ako sa gawing gitna, baka maitapon ko lang yung snow dun sa gilid or sa driveway pa din. Pero kasi kapag ganun yung ginawa ko, let's say nalinis ko na yung gitna, tapos lilinis ko na yung medyo gilid. Since dun ko nga tinapon yung snow galing sa gitna, medyo mas bibigat. So, parang naging, let's say, mentality ko na lang dito is yung, unahin ko muna yung outer side para paunti-unti lang yung pagpala ko. And nagkaroon dati ng parang PSA na hinay-hinay lang daw sa paglinis ng snow. Kasi yun din yung times na maraming nagiging incident ng mga medical emergencies. Siyempre, ayaw naman natin nun. So, unti-unti lang. Wala rin namang hinahabol na, nung nililinis ko yung snow dito, wala naman ako hinahabol na schedule. Wala akong lakad agad. So, easy-easy lang. Yun nga lang kasi ang nakakapagod sa ganto. Hindi pa kasi ito yung last na bagsak ng snow sa araw na to. Actually, first part lang to eh. Ang forecast kasi is for the next 2 or 3 days, may snowstorm. And possibly magkaroon pa ng freezing rain, which is worse.
Kasi ang freezing rain, yun yung ano eh, babagsak siya ng liquid pero mabilis titigas. Last year, pag merong freezing rain, yun yung ano, time na may naiipon na sheet of ice sa kotse. Tapos talagang kakayurin mo siya. Hindi pwedeng snow brush lang. Kasi yelo talaga eh. Yun din yung nag-contribute kung bakit sobrang sobrang nahirapan ako maglinis ng driveway before. Kasi umabot ng around 4 inches yung yelo. Yung yelo pa lang yun. Tapos on top of that, may snow pa. May mga nabalitang, I think, ano na rin yun eh, 2025 na. Usually kasi ang peak ng snow dito is January or late December. So yung time na nagkaroon ng problema is siguro Feb or March. May mga post online na yung iba daw nahihirapan ng umakyat sa driveway nila. Tapos nagpa-park na lang nila sa gilid ng kalsada. Ang problema doon kasi, every time na magkakaroon ng forecast ng significant snowstorm or significant snowfall, bawal mag-park sa gilid ng kalsada. Kailangan kasi makakadaan ng maayos yung mga truck na maglilinis ng snow. Meron pa ako naalala na post online. Ang nangyari sa kanya, natiketan siya. So nagrereklamo siya kasi parang wala na daw siyang option para makapark pa sa driveway niya. Pero kasi ang point naman ng mga tao online is hindi niya naman first time dito or hindi siya baguhan, hindi niya first winter. Kung tutusin, local nga siya dito eh. So, dapat nakapaghanda siya ng maayos. Kasi, tulad nito ngayon sa video, yung nilalagay ko na yan sa driveway, asin siya. Nakakatulong siya para matunaw agad yung snow na dumadating. Para hindi siya maninigas, hindi siya magiging problema. Or problema pa rin naman pero mas madali. Kaya this year, medyo dinagdagan ko na yung preparation ko. Bumili na ako ng isang sako ng asin sa Costco. And binili ko yun bago pa bumagsak yung unang snowfall. Kasi naisip ko, magkakaubusan na naman to kapag dumating na yung snow. Kasi nangyari din last year, medyo medyo maraming snow or marami lang talaga yung naging freezing rain. Kasi ang dami talaga nagyayelo na kalsada last winter. Tapos, naging masyadong in demand yung mga icebreakers. Kasi, hindi na talaga snow melters ang kailangan eh. Hindi na asin. Ang kailangan is pangbasag na ng yelo. Kasi umabot na siya sa point na hindi na agad natatanggal ng mga tao yung snow and then tumitigas agad. So, yung iba nakapag-hoard ng asin, tapos yung iba naman ang hinahanap na lang is sand. Nakakatulong din daw. So, naubusan ng salt, naubusan ng sand, tapos naubusan din ng mga icebreakers. Naalala ko, binili ko noon, ano na lang, ano bang tawag doon? Bareta? Crowbar. Yun na lang yung nabili ko kasi desperado na talaga ako eh. Kasi feeling ko pati yung mga snowbreakers hindi na siguro kakayanin yung yelo na naipon sa driveway. Kasi yung yelo na naipon, ano siya eh, para siyang yung tipong, kunyari, ice tubig. Tapos, medyo nagyelo na. Patagalin mo pa yung yelo doon sa freezer. Ganun yung nangyari. Parang nasiksik siya ng nasiksik. So, nung binabakbak ko na siya, talagang natatanggal siya tipak-tipak. Hindi siya yung nadudurog na maliliit.
Kaya ngayon inaagapan ko na yung pag-clear ng snow. Lalo na dito sa part na nililinis ko na 'to. Kasi after nung driveway, yung part na color gray sa lower left, yan lang talaga yung responsibility kong linisin. Itong medyo brown na sa gitna, sagutin na yan itong village. Pero hindi ko maalala kasi kung gaano kadalas sila maglinis. And kung pababayaan ko to, ako rin kasi yung mahihirapan eh. Yung pag naglinis sila ng snow dito sa sidewalk, dyan sa color brown, nasa gilid lang yung snow. So, naiipon siya, tumataas, and then yun yung kasi yung mahirap ng linisin or mahirap ng iurong. Kasi nadadaganan yung snow sa ilalim, tumataas, tumitigas. Tapos bumibigat. Kaya ang ginawa ko na lang dito, nilinis ko na agad, pati yung hanggang sa part ng kalsada. Kasi yung doon sa gitna ng kalsada, 'di ba merong part na malinis. Sa gilid lang nun, medyo matataas na yung snow. Yung tipong masabi lang na nahawi, pero hindi talaga tinanggal sa kalsada. So, mahirap din. Kasi kung let's say lalabas ako, medyo mataas na yung snow. So, kawawa naman yung gulong ko. So, medyo mataas naman yung kotse ko ngayon, pero ayoko namang, kumbaga ayoko namang maubuso yung kotse. So, linisin ko na lang. Mahalaga din nga pala na maglinis dito ng snow, lalo na sa private property. Kasi kung kung may aksidente, let's say may nadulas, nasaktan, kailangan ipa-hospital, sagutin yun nung may-ari ng property. So, para lang safe, kailangan talaga lilinisin. Well, last year or last winter, yun nga sabi ko mas malala yung naging condition ng kalsada. Pero sanay naman yung mga tao, yun lang, ayaw mo lang na isugal na lang. Kumbaga, courtesy na lang din sa community. And few hours after ng paglinis ko ng snow, lalabas ako. Sumilip ako sa labas. Siyempre, gusto ko malaman kung anong kailangan kong gawin. And hindi nakakatuwa. Mas maraming snow ngayon kumpara dito sa nilinis ko. Nakakatamad. Yun yung para sa akin yung pinakamahirap na part. Kasi yun nga, pwede mo naman diskartehan para medyo magaan yung pagpala ng snow. Yun lang kasi yung paulit-ulit. Tapos, di ka naman pwede magpala ng snow na nakapambahay lang. Kailangan naka-gloves ka, nakasuot ka ng jacket, siguro ilang layer ng damit. Tapos yung sapatos, hindi naman pwedeng regular na ginagamit ko, Crocs lang. Hindi naman pwede yun. Mababasa yung paa ko, lalamigin, pangit. Tsaka weird nung feeling na basa yung medyas. Parang ilang beses ko lang pinagtyagaan yung ganun nung college. Kasi from from LRT papuntang school, medyo binabaha.
So, pero kadiri yung feeling. And yun nga, parang sige na, okay lang na nakakadiri yung feeling ng basang medyas, pero kapag nabasa yung paa mo, sobrang mas madali ng lamigin. And mahirap pag nilamig na yung paa. One time, sinubukan kong tiisin naman yung medyo nabasa yung gloves ko habang naglilinis ng snow. Pinagsisihan ko rin kaagad yun, grabe. Parang pagkatapos kong linisin yung snow, na parang namamaga yung daliri ko. Medyo namamanhid. Feeling ko malapit na sa frostbite. Tapos, pag nasa kotse ko, ginagawa ko nun, inuupuan ko yung kamay ko. Tapos naka-on yung heated seats ng kotse. Kasi wala pang heated steering yung kotse ko nun. So, ganun yung ginagawa ko. Pero, sakit sa kamay. Parang, ba't ko pagtitiisan yun? Kasi nakakatamad. Yun yung trade-off eh. Parang, nakakatamad gawin. Pero, sige, pag tinamad ka, ito mangyayari sa'yo. Piliin mo na lang kung ano gusto mong hirap. Ganun na lang. Pero yun. Dito sa part ng paglilinis ko ng snow, wala na. Hindi na talaga sa akin yung part na yan. Pero, for some reason, yung isang side lang kasi ng kalsada ay malinis. Dapat dalawang linya to eh. Hindi ko alam ba't isang side lang. Siguro mas maraming lumalabas ng, ng village. Pero, hindi pa sila umuwi. Pero ganda na nung kabilang side ng kalsada. Oh. Parang may damaanan na naglilinis. Tinamad balikan tong isang side. Buisit. Ang sistema pala dito ng mga naglilinis ng snow, mga, ano ba tawag na? Snow flowers, snow truck, mga ganun. Tsaka nagsasalt. Kinokontrata siya per season. Nabalitaan ko last year, medyo marami nga yung snow and ice na forecasted. So, medyo malaki yung kontrata. Pero the previous year, before that, konti lang yung snow. So, nabigyan sila ng malaking pondo nun. So, parang binawi na lang. Kumbaga, may extra kayo from last season. So, dapat ngayon, may kumbaga may bawas na yung kontrata. Ito yung salt na ginagamit ko and hindi to kinakain. Naalala ko yung video online na first time yata naka-experience ng snow ng ibang part ng US. And siguro nag-search sila online, nakita nila kailangan lagyan ng asin yung kalsada or yung driveway nila para mas madaling linisin. Tapos ang ginagamit niya yung Himalayan pink salt, yung iniikot-ikot pa. So, medyo naging viral yun. Kaya nakakatuwa lang. Pero ito yung nabili ko sa Costco. Isang sako, hindi ko maalala kung gaano kabigat. Pero marami yan. Parang kasing laki ng 20 kilos ng bigas. Parang ganun. Hindi ako sure. Pero nakakatuwa dito, sabi dun sa label, industry grade daw. Pero mukhang totoo. Kasi after ko maglinis ng snow, nakikita ko na yung part na nalagyan ko ng asin na natutunaw siya kumpara dun sa paligid niya na walang asin na may snow. Okay din. Tapos kinamay ko na lang yung snow sa kotse. Meron akong snow brush sa likod ng kotse pero hindi ko na nakuha. Hindi ko kasi dala yung susi ko nito eh. And yun nga, hindi pa naman ako aalis. So, priority ko lang, bawasan lang yung snow. Medyo natanga lang ako kasi inuna ko linisin yung driveway. So, nung tinanggal ko yung snow sa kotse, dagdag snow na naman. Konti lang naman.
Sana hindi nagasgas yung pintura. Pero okay lang yun. Hood naman. Dami-daming tumatama dyan. Okay sana kung may tatabi ko yung kotse sa garahe. Pero marami kasing gamit. Mas madali sana linisin ko nasa garahe. Total, malamig pa rin. Pero at least hindi na kumbaga pwedeng isara yung garahe tas lilinis. Medyo heated naman yung garahe, so pwede sana. I mean, mas maganda sana. Pero may gamit. So, sa susunod siguro. Mahirap din maglinis ng kotse sa winter kasi parang maya kailangan mo linisin. Pero kailangan talagang bawasan kasi masyado nga maasin yung kalsada. And yun ang isa sa nagiging problema ng kotse dito kung bakit hindi masyadong tumatagal. Kumpara sa Pinas kasi mas madaling kalawangin. Naging problema ng frame ng kotse. So, yun lang. Patapos na to. And maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video. Sa susunod ulit Kita-kits.